10 taon akong naging asawa, hindi ko inakalang asong tagapagbantay lang pala ang turing nila sa akin. Habang nakaluhod akong nagkuskos ng sahig, sa aming kama, yakap ng asawa ko ang ibang babae. Palayasin yan, walang kwentang hampas lupa, ngisin ang biyanan ko. Pero hindi nila alam, sa paglapag ng tunay na testamento, sila ang pupulutin sa kangkungan ng walang-wala. Paano ko sisimulan ang paniningil? Hindi ko na siya matiis, Clarissa. Tuwing titingin ako sa kanya, ang nakikita ko lang ay isang katulong na amoy bawang at pawis. Isang basahan na lang si Salviana. Sa paningin ko, marumi, mabaho, at nakakasuka. Ang boses na yon ay nagmula sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid-tulugan. Bawat salita ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Si Salviana ay nakatayo sa labas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang mabigat na tray ng pagkain. Sa ibabaw niyon ay ang paboritong adobong puti ni Carlos na iniluto niya sa loob ng 3 oras at isang maliit na cake na may nakasulat na Happy ika-10 anniversary, my love. 10. 10 taon ng pagtitiyaga, 10 taon ng pagpapakababa. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng buto habang pinagmamasdan ang sariling mga kamay na puno ng kalyo sa kuskus ng sahig at paglalaba, mga kuko na wala ng kulay dahil sa kemikal ng sabon. Lahat ng paghihirap na yon ay ginawa niya para sa lalaking tinatawag niyang asawa. Ang lalaking na ngayon ay humahalakhak kasabay ng isang babaeng amoy, mamahaling pabango. Kailan mo ba siya palalayasin, Carlos? Ang malanding boses ni Clarissa ay sumunod, na tila isang huni ng ahas. Sabi ni Doña Carmen, nakakasira na siya ng dekorasyon dito sa mansyon ninyo. Malapit na, mahal ko. Konting tiis na lang. Hinihintay ko lang na mapirmahan niya ang huling dokumento na kailangan ni Mama para sa bago nating proyekto, sagot ni Carlos na may kasamang tunog ng halik na nagpatigil sa mundo ni Salviana. Hindi makagalaw si Salviana. Ang tray na hawak niya ay unti-unting bumibigat, tila kasing bigat ng buong mundo. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay parang paglanghap ng basag na bubog. Ngunit ang mas masakit ay ang malamig na katotohanan kanina pa nakaupo sa ibaba ng hagdan. Sa sala, naroon ang kanyang biyena na si Doña Carmen. Ang matanda ay marangyang nakaupo sa kanyang paboritong silya, marahang humihigop ng tsaa habang nakatingin sa taas ng hagdan. Alam niya, alam ng matanda na naroon sa loob ng silid ang kanyang anak at ang kabit nito. At mas lalong alam niya na ang kanyang mena manugang ay nakatayo sa labas, nadudurog ang puso. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi awa ang nakita ni Salviana sa mukha ni Doña Carmen, kundi isang mapanuyang ngiti. Itinaas ng matanda ang kanyang tasa, tila nagbibigay pugay sa trahedyang nagaganap. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Salviana ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ang bahay na itinuring niyang kanlungan ay naging isang malaking bitag at ang mga taong tinawag niyang pamilya ay ang mga berdugong dahan-dahang kumikitil sa kanyang pagkatao. Ang tray na hawak ni Salviana ay dahan-dahang kumiling. Ang basong tubig ay dahan-dahang tumagilid hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Walang malakas na pagsabog, tila ang mundo ay sadyang tumahimik para marinig ang bawat piraso ng kristal na humahalik sa marmol. Mula sa loob ng silid, tumigil ang tawanan. Ang mga yabag ng paa ay papalapit sa pinto. Si Salviana ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pinto na dahan-dahang bumubukas. Hindi siya tumakbo, hindi siya sumigaw. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Lumabas si Carlos na ang polo ay bahagyang nakabukas ang mga butones. Sa likod niya, si Clarissa ay nakasuot ng manipis na sutla, isang bestidong pag-aari ni Salviana na regalo pa ng kanyang yumaong ama.
Ang insulto ay higit pa sa pisikal na sakit. Ang paglapastangan sa kanyang alaala ay ang huling mitya na tumupok sa natitira niyang pagtitimpi. Tiningnan siya ni Carlos mula ulo hanggang paa. Ang mukha nito ay puno ng pandidiri sa halip na pagkahiya. Kanina ka pa ba dyan? Nakita mo na ang dapat mong makita, kaya huwag ka nang magpanggap na biktima. Linisin mo yung kalat mo at maghanda ka na ng maleta mo. Tapos na ang teleserye mo sa bahay na ito. Ang bawat salita ni Carlos ay tila mga kuko na kumakalmot sa kaluluwa ni Salviana. Tumingin si Salviana sa kanyang asawa, sa lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili, at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakita niya ang tunay na anyo nito, isang halimaw na nakabalot sa sutla. 10. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Salviana, isang pabulong na tila galing sa ilalim ng lupa. Anong 10? Iritableng tanong ni Carlos habang inaayos ang kanyang buhok. 10 taon akong naging bulag. Sagot ni Salviana, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas at lumalamig. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig, ay biglang naging matigas na parang bakal. 10 taon akong naging bingi. Pero ngayon, Carlos, ngayon ay nakikita ko na ang lahat. Tumawa ng malakas si Clarissa, isang tunog na tila kiskis ng bakal sa semento. Oh, heto na ang madamdaming eksena. Kakanta na ba siya? Magmamakaawa? Ngunit hindi nagmakaawa si Salviana. Iniling niya ang kanyang ulo at sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang cake na nasa tray at dahan-dahang binitawan ito sa harapan ng sapatos ni Carlos. Ang kulay rosas na frosting ay dumikit sa mamahaling balat ng sapatos ng lalaki. Tila isang mantsa na hindi na mabubura kailanman. Hindi ako magmamakaawa, Carlos, sabi ni Salviana. Ang kanyang paningin ay diretso sa mga mata ng asawa. Dahil sa sandaling lumabas ako sa pintong yun, hindi ako ang mawawalan. Kayong lahat, ang makakaalam kung anong pakiramdam ng mawalan ng lahat. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit sa labas, na sinundan ng malakas na kulog na tila sumang-ayon sa kanyang sinabi. Ang hangin sa loob ng mansyon ay biglang lumamig, tila ang bawat sulok ay nagbabanta. Natahimik ang lahat. Kahit si Doña Carmen na nasa ibaba ay napatayo mula sa kanyang silya, ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting pag-aalinlangan. May kakaiba sa mga mata ni Salviana, isang liwanag na hindi nila kailanman nakita, isang apoy na hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Paalisin na yan, Carlos! Ang dami pang sinasabi! Sigaw ni Doña Carmen mula sa sala. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas, ngunit may bahid ng kaba. Inabot ni Carlos ang braso ni Salviana para kaladkarin ito palabas, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, isang malakas na katok ang bumatok sa malaking pintuan ng mansyon. Hindi iyon ordinaryong katok. Iyon ay isang tunog na tila nagmumula sa awtoridad. Isang katok na hindi pwedeng baliwalain. Sino ang darating sa ganitong oras, sa gitna ng unos at ng nagbabadyang gulo? Tumingin si Salviana sa pinto sa ibaba at sa isang iglap, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pait, ngunit may dalang pangako ng pagbabago. Hanggang kailan ako magiging bilanggo ng isang pag-ibig na matagal na palang naging abo? Ang katanungang iyon ay hindi na kailangan ng sagot dahil sa bawat patak ng ulan sa labas, ang mga rehas na nagkulong sa kanya ay isa-isang nagsisimulang mabulok. Sino ang lalaking nasa labas ng pinto at anong katotohanan ang dala niya na magpapayanig sa pundasyon ng pamilyang ito? Wala ka ng puwang sa bahay na ito, Salviana. Mahiya ka naman sa sarili mo. Tingnan mo nga ang hitsura mo. Para kang basahang nakakalat sa gitna ng aking palasyo. Ang boses ni Carlos ay tila hagupit ng latigo na bumaon sa balat ni Salviana. Sa gitna ng nagkalat na pagkain at basag na kristal, nakatayo ang babaeng itinuring na asawa
sa loob ng 10 taon. Ngunit ngayon ay tinitingnan na parang isang peste. Ang kanyang asul na bestida ay may mantsa na ng sarsa at ang kanyang buhok ay gulo-gulo dahil sa maghapong pagtatrabaho sa kusina. Carlos, 10 taon. 10 taon akong nagsilbi sa inyo. Pabulong na sagot ni Salviana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagod at sobrang sakit. Ganito na lang ba yun? Itatapon mo ako dahil lang sa babaeng yan? Isang mapanuyang tawa ang sumagot sa kanya. Mula sa likod ni Carlos, lumabas si Clarissa. Hawak nito ang isang baso ng alak habang suot ang isang puting robe na gawa sa seda. Nanigas ang buong katawan ni Salviana nang makilala ang saplot na yon. Iyon ang robe na regalo sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang tanging luho na itinatago niya sa loob ng baul. Ang arte mo masyado, Salviana, sabi ni Clarissa habang hinahaplos ang malambot na tela ng robe. Bagay ba sa akin? Masyado kasing maganda ito para sa isang katulong na katulad mo. Don't worry, aalagaan ko si Carlos ng higit pa sa ginawa mo. At least ako, marunong akong magdala ng sarili. Hubarin mo yan. Yan na lang ang natira sa akin mula kay Papa. Pakiusap ni Salviana. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit bago pa man siya makahakbang, narinig niya ang tunog ng mga yabag sa hagdan. Si Doña Carmen ay pababa na. Ang kanyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa bato. Walang bakas ng kahit anong emosyon kundi puot. Tama na ang drama, Salviana, ang malamig na utos ng matanda. Maging praktikal tayo. Utang mo sa amin ang buhay mo. Noong mamatay ang ama mo at iniwan kang pulubi, sino ang tumanggap sa'yo? Sino ang nagpakain sa'yo? Kami. Binigyan ka namin ng bubong. Binigyan ka namin ng pangalan. Pero anong isinukli mo? Naging pabigat ka lang sa anak ko. Hindi ka marunong makisalamuha sa aming antas. Isang kahihiyan ka sa pamilyang ito. Pabigat. Doña Carmen, ako ang nag-asikaso sa lahat. Mula sa paglilinis hanggang sa pag-aalaga sa inyo kapag may sakit kayo. Sigaw ni Salviana, ang kanyang galit ay tuluyan ng kumawala. Iyon ang tungkulin mo bilang pambayad sa utang na loob mo. Tibulyaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa malawak na sala. Ngayon, dahil hindi ka na kailangan, tapos na ang kontrata mo. Carlos, kunin mo ang singsing. Parang gumuho ang mundo ni Salviana nang lumapit si Carlos. Walang pag-aalinlangan nitong hinawakan ang kanyang kaliwang kamay. Ang hawak nito ay marahas. Tila hindi tao ang hawak, kundi isang bagay na kailangang itapon. Pinilit nitong hilaing palabas ang gintong singsing mula sa kanyang daliri. Ang bakal ng singsing ay bumaon sa kanyang balat, nag-iiwan ng mapulang marka hanggang sa tuluyan itong mahubad. Hindi ka na asawa ni Carlos simula sa gabing ito, sabi ni Doña Carmen habang kinukuha ang singsing mula sa kamay ng anak. Narito ang iyong gamit. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga gwardiya. Isang lumang bag na gawa sa lona ang inihagis sa paanan ni Salviana. Iyon ang bag na dala niya nung unang beses siyang pumasok sa mansyong yon. Luma, kupas at puno ng tagpi. Doon lang niya napagtanto na sa loob ng 10 taon, wala siyang naging pag-aari sa bahay na ito, kundi ang kanyang mga lumang damit at ang kanyang dangal na ngayon ay tinatapakan. Dahan-dahang pinulot ni Salviana ang bag. Hindi siya lumingon sa kanila. Bawat hakbang niya patungo sa malaking pinto ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng malakas na ihip ng hangin at ang malamig na patak ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas. Tila nais nitong hugasan ang lahat ng dumi ng nakaraang 10 taon. Naglakad si Salviana palabas. Ang kanyang mga tsinelas ay lumulubog sa putik ng malawak na hardin. Pagdating niya sa malaking tarangkahan, narinig niya ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ng mansyon.
Isang tunog na tila huling hininga ng kanyang nakaraan. Tumigil siya sa ilalim ng isang punong kahoy para sumilong ng kaunti. Nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa lamig. Binuksan niya ang kanyang bag. Tinitingnan kung nabasa ang kanyang mga gamit. Doon, sa pagitan ng kanyang mga lumang damit, nakita niya ang isang maliit na kuwadro. Iyon ang larawan ng kanyang ama na nakangiti. Sa kabila ng malakas na ulan, maingat na kinuha ni Salviana ang kanyang tanging natitirang panyo at ibinalot ito sa larawan. Pasensya na pa. Hindi ko na ingatan ang sarili ko. Bulong niya sa gitna ng hikbi. Niyakap niya ang larawan sa kanyang dibdib. Sinusubukang protektahan ito mula sa bawat patak ng tubig na tumatagos sa mga dahon. Ang dilim ay tila lumalamon sa buong kalsada. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at wala siyang kasama. Ang tanging naririnig niya ay ang ritmo ng ulan at ang sariling pagtangis na hindi na niya kayang pigilin. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, ang kanyang katawan ay tila wala ng lakas para lumaban pa. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang bulto ng liwanag ang lumitaw mula sa malayo. Isang sasakyan ang dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinalalagyan. Huminto ito sa harapan niya. Ang liwanag ng headlight ay tila sumisilaw sa kanyang mga mata. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng itim na sapatos ang lumabas at tumapak sa putikan. Pagkatapos ay isang itim na payong ang bumukas na tila isang malaking pakpak na handang magbigay ng proteksyon. Ang ulan na kanina ay direktang tumatama sa mukha ni Salviana ay biglang tumigil. Tumingala siya. Sa ilalim ng payong, nakita niya ang isang lalaki na may seryoso ngunit punong-puno ng pag-aalalang mukha. Ang kanyang mga mata ay tila nagdadala ng isang liwanag na matagal nang nawala sa buhay ni Salviana. Salvi! Ang tinig nito ay malalim. Tila isang musika na nagpatahimik sa ingay ng unos. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka nila pwedeng palayasin sa sarili mong pamamahay. Kumunot ang noo ni Salviana, ang kanyang isip ay tila nalilito sa narinig. Santiago, anong sinasabi mo? Inabot ni Santiago ang kanyang kamay sa babaeng basang-basa at nanginginig sa putikan. Ang kanyang hawak ay hindi marahas tulad ni Carlos, kundi malambot at puno ng respeto. Ang mansyong yon, ang lupang kinatatayuan ninyo, at ang kumpanyang pinagmamalaki nila. Lahat ng yon ay nakapangalan sa iyo, Salviana. Hinintay ko ang gabing ito para sabihin sa iyo ang katotohanan. Napatitig si Salviana sa lalaking nasa harapan niya. Ang bawat salita ni Santiago ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang kamalayan. Kung totoo ang sinasabi nito, ang 10 taon niyang pagdurusa ay isang malaking kasinungalingan na binuo ng pamilyang mahal niya. Sino ba talaga si Santiago sa buhay ng kanyang ama? At paanong ang isang babaeng itinuring na basahan ay siya palang tunay na reyna ng lahat ng kanyang nakikita? Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na naramdaman ni Salviana ang lamig. Sa halip, isang mainit na agos ng bagong pag-asa ang nagsimulang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang gabi ng kanyang pagbagsak ay siya rin palang magiging simula ng kanyang muling pagbangon. Ang loob ng sasakyan ni Santiago ay nababalot ng amoy ng mamahaling balat at banayad na bango ng lavender. Sa labas, ang ulan ay patuloy na humahampas sa salamin, ngunit sa loob, ang mundo ay tila huminto sa pag-inog. Nakaupo si Salviana sa tabi ng driver's seat, nakabalot sa isang makapal at malambot na tuwalya na ibinigay ni Santiago. Ang kanyang mga kamay, na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin, ay mahigpit na nakahawak sa isang basong mainit na gatas na binili nila sa isang drive-thru. Hindi nagsasalita si Santiago, hinayaan niya ang katahimikan na maging gamot sa nagdurugong puso ni Salviana. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang pasumpong-sumpong na tunog ng wiper na naglilinis ng salamin.
Pagkalipas ng ilang minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas at modernong gusali, ang opisina ni Santiago. Inalalaya niya si Salviana papasok. Ang bawat hakbang ng babae ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Ngunit sa bawat pag-alalay ni Santiago, naramdaman niya ang isang uri ng proteksyon na hindi niya kailanman naramdaman kay Carlos. Pagpasok sa pribadong opisina, pinaupo ni Santiago si Saliana sa isang malambot na sofa. "Salvi, uminom ka muna," malumanay na sabi ni Santiago habang kinukuha ang isang maliit na kahoy na kahon mula sa kanyang vault. "Alam kong marami kang tanong. Alam kong gulong-gulo ang isip mo, pero ang lahat ng sasabihin ko sa iyo ngayon ay ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa iyo." Dahan-dahang inilapag ni Santiago ang kahon sa mesa. Ang kahoy nito ay luma na. May mga ukit ng bulaklak sa gilid, ang paboritong disenyo ng ama ni Salviana. Nang makita iyon, tila may humaplos sa puso ni Salviana. Naalala niya ang kanyang ama, ang lalaking laging nagsasabing siya ang kanyang prinsesa. Binuksan ni Santiago ang kahon at inilabas ang isang makapal na dokumento. Ang papel ay bahagyang nanilaw na sa paglipas ng panahon, ngunit ang mga selyo at pirasong naroon ay malinaw pa rin. Bago pumanaw ang iyong ama, si Don Salvador ay tinawagan niya ako. Hindi siya nagtitiwala sa pamilya ni Carlos. Alam niyang ang pagpapakasal mo kay Carlos ay bahagi ng isang plano. Paliwanag ni Santiago, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat reaksyon ni Salviana. Ang kumpanya, ang mansyon, at ang lahat ng lupain na pinamumunuan ni na Doña Carmen ngayon. Lahat ng iyon ay pag-aari mo, Salvi. Ikaw ang may-ari ng 60% ng shares ng kumpanya. Nabitawan ni Salviana ang baso ng gatas, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito nabasag sa makapal na karpet. "Ano? Pero," sabi ni Doña Carmen, nalugi si Papa. "Sabi nila, sila ang nagbayad ng mga utang ni Papa, kaya kailangan kong magsilbi sa kanila bilang kabayaran." Umiling si Santiago. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding galit para sa pamilyang nanloko sa babaeng nasa harap niya. Iyon ang pinakamalaking kasinungalingan na binuo nila. Ginamit nila ang iyong kahinaan at pagluluksa para papirmahin ka sa mga dokumentong hindi mo naintindihan. Ang mga utang na sinasabi nila ay mga pekeng papeles lamang. Ang totoo, ang pera ng ama mo ang nagligtas sa kanila sa pagkabangkarote. 10 taon na ang nakalilipas. Binuksan ni Salviana ang dokumento. Doon, sa huling pahina, nakita niya ang pirma ng kanyang ama. Ang bawat kurba ng panulat nito ay tila isang tinig na bumubulong mula sa kabilang buhay. "Para sa aking nag-iisang anak, si Salviana, huwag mong hayaang tapakan ng sino man ang iyong dangal." Naramdaman ni Salviana ang init ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng pagsisisi at galit. 10 taon. 10 taon siyang naglinis ng sahig na siya naman ang may-ari. 10 taon siyang nagmakaawa para sa tirang pagkain sa bahay na sa kanya nakapangalan. 10 taon siyang itinuring na basahan ng mga taong nabubuhay lamang dahil sa yaman ng kanyang ama. "Bakit, Santiago? Bakit ngayon mo lang sinabi?" tanong niya. Ang boses ay paos at puno ng pighati. "Dahil iyon ang bilin ng iyong ama." Malungkot na sagot ni Santiago. Lumapit siya ng kaunti. Sapat na para maramdaman ni Salviana ang kanyang presensya, ngunit hindi lumalampas sa hangganan ng respeto. Kumuha siya ng isang malinis na panyo at dahan-dahang tinuyo ang mga luha sa pisngi ni Salviana. Sabi niya, "Sasabihin ko lang ang totoo kapag nakita mo na ang tunay na anyo ng mga taong yon. Ayaw niyang makuha nila ang yaman mo habang mahal mo pa si Carlos dahil alam niyang ibibigay mo lang ang lahat sa kanila dahil sa iyong kabutihan." Nanahimik si Salviana. Ang bawat salita ni Santiago ay tila isang piraso ng puzzle na nabubuo sa kanyang isip. Ang pagmamaltrato ni Doña Carmen,
Ang pagtataksil ni Carlos, ang pangiinsulto ni Clarissa, lahat ng iyon ay bahagi ng isang masamang balak para manatili siyang alipin habang ninanakawan siya. Tumayo si Salviana, ang kanyang mga balikat na kanina ay nakayuko ay dahan-dahang tumuwid. Ang lamig ng aircon sa opisina ay tila nagpapatigas sa kanyang determinasyon. Tumingin siya sa bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa mga patak ng ulan. Santiago, tawag niya. Hindi lumingon sa lalaki. Ano iyon, Salvi? Ano ang kailangan kong gawin para mabawi ang lahat? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Santiago. Kailangan nating maglaro sa sarili nilang laro, Salvi. Hinihintay ko lang ang desisyon mo. Ang batas ay nasa panig natin, ngunit ang hustisya ay mas matamis kapag sila mismo ang naghukay ng sarili nilang libingan. Hinarap ni Salviana si Santiago. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ngayon ay may ningas ng isang apoy na hindi na mapapatay ng kahit anong ulan. Gusto kong makita silang mawalan ng lahat. Gusto kong maramdaman nila ang bawat hapdi ng pagmamaliit na ipinalasap nila sa akin. Handa ka na bang bumalik sa mansyong yon? Hindi bilang asawa, kundi bilang isang anino na magbabantay sa kanilang pagbagsak? Tanong ni Santiago. Tumango si Salviana. Babalik ako. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang susulat ng katapusan ng kwentong ito. Lumapit si Santiago at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Salviana na nakapatong sa mesa. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng lakas na hindi kailanman na ibigay ni Carlos. Narito ako, Salvi. Hindi kita iiwan hanggang sa maibalik sa iyo ang bawat sentimo at bawat dangal na kinuha nila. Sa gitna ng katahimikan ng opisina, isang lihim na alyansa ang nabuo. Isang alyansa na magpapabago sa kapalaran ng lahat. Ngunit habang nagpaplano sila, hindi nila alam na sa mansyon ng mga pamilya ni Carlos, isang madilim na balak ang kasalukuyan ding binubuo. Anong gagawin ni Doña Carmen kapag nalaman niyang ang basahan na pinalayas niya ay may hawak na ng alas na ikasisira nila? At handa ba si Salviana sa mas matitinding pagsubok na darating sa kanyang pagbabalik? Akala ko ba ay hinding-hindi mo na muling itatapak ang marumi mong paa sa bahay na ito? Bakit bumalik ang asong ligaw na pinalayas ko kagabi? Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalas na tinik na bumaon sa pandinig ni Salviana habang siya ay nakatayo sa labas ng malaking pintuan ng mansyon. Ang umaga ay malamig at ang mga damo sa paligid ay basa pa ng hamog. Ngunit ang lamig na nararamdaman ni Salviana sa kanyang kalooban ay higit pa sa anumang panahon. Dahan-dahang lumuhod si Salviana sa harap ng matanda. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas at malamig na semento, isang pakiramdam na dati ay magpapaiyak sa kanya sa hiya. Ngunit ngayon ay nagsisilbing paalala ng kanyang misyon. Pinilit niyang magmukhang mahina, pinabagsak ang kanyang mga balikat at hinayaang mamasa ang kanyang mga mata. Patawad po, Doña Carmen. Carlos, wala po akong mapupuntahan. Pabulong na sabi ni Salviana, ang kanyang tinig ay sadyang ginawang paos at puno ng pagsisisi. Nagkamali po ako sa mga nasabi ko kagabi. Gutom na po ako. Pakiusap, kahit sa bodega na lang ako matulog, basta wag niyo lang akong itapon sa kalsada. Mula sa likuran ng matanda, lumabas si Carlos na may hawak na tasa ng kape. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang asawang nakaluhod sa putikan. Oh, nasaan na ang yabang mo kagabi, Salvi? Akala ko ba ay pakikita mo sa amin kung anong pakiramdam ng mawalan? Mukhang ikaw ang unang nakaramdam niyon, ah? Sumunod si Clarissa, na ngayon ay nakasuot ng isa sa mga paboritong bestida ni Salviana na kulay lila. Humawak ito sa braso ni Carlos at humalakhak.
Sabi ko na sa'yo, Carlos, wala namang ibang alam gawin ang babaeng yan, kundi ang magmakaawa. She's pathetic. Kinamuhian ni Salviana ang bawat segundo ng palabas na ito. Ang kanyang sikmura ay bumabaliktad sa pandidiri, sa kanyang sarili, at sa mga taong nasa harapan niya. Ngunit sa bawat pangiinsulto nila, naaalala niya ang mukha ni Santiago at ang dokumentong nagsasabing siya ang tunay na reyna ng lupang kinatatayuan nila. Ang bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na galing sa sakit, kundi sa isang matinding puot na kanyang kinokontrol. Sige, papayagan kitang bumalik. Ang malamig na deklara ni Doña Carmen habang hinahaplos ang kanyang mamahaling kwintas. Pero huwag mong isiping asawa ka pa rin dito. Simula ngayon, wala ka ng pagkakaiba sa mga katulong. Ikaw ang gagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho na ayaw gawin ng iba. At higit sa lahat, matutulog ka sa lumang bodega sa likod. Doon ang lugar na nararapat sa'yo. Maraming salamat po, Doña Carmen. Gagawin ko po ang lahat. Sagot ni Salviana, ang kanyang noo ay dumikit sa semento bilang tanda ng huwad na pasasalamat. Nang pumasok sila sa loob, iniwan nila ang pinto na nakabukas bilang senyales na maari na siyang pumasok. Paghakbang ni Salviana sa loob ng mansyon, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango ni Clarissa at ang pamilyar na amoy ng dumi at alikabok na siya mismo ang naglilinis noon. Ngunit ngayon, ang bawat sulok ng bahay na ito ay tila tumitingin sa kanya nang may pangungutya. Agad siyang inutusan ni Clarissa na maglinis ng sala. Huwag kang titigil hanggat hindi ko nakikita ang mukha ko sa kintab ng sahig na yan, ha? At siguraduhin mong walang matitirang bakas ng dumi mo rito. Kinuha ni Salviana ang mop at timba. Sa bawat kuskos niya sa sahig, ang kanyang isip ay abala sa paggawa ng plano. Ang bawat galaw niya ay tila isang sayaw ng pagpapanggap. Habang ang lahat ay abala sa pagkain at pagtatawanan, sa hapagkainan, si Salviana ay dahan-dahang nagmamasid. Pinagmamasdan niya ang mga pintong hindi nakasara, ang mga susi na iniiwan ni Carlos sa ibabaw ng mesa, at ang mga oras ng pag-alis at pagdating ng bawat isa. Isang maliit na papel ang nakatago sa loob ng kanyang bra, ang sikretong numero ni Santiago. Alam niyang kailangan niyang maging maingat. Ang mansyong ito ay puno ng mga mata ni Doña Carmen. Nang sumapit ang gabi, pumasok si Salviana sa lumang bodega sa likod ng bahay. Ang amoy ng amag at luma ay sumalubong sa kanya. Walang kama, tanging mga lumang karton at sirang kagamitan lamang ang naroon. Ngunit para kay Salviana, ang bodegang ito ang kanyang magiging kuta. Dito niya sisimulan ang paghabi ng lambat na huhuli sa mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Inilabas niya ang kanyang lumang telepono, ang tanging bagay na hindi nila nakuha dahil itinago niya ito sa ilalim ng kanyang mga damit. Sa madilim na sulok ng bodega, ang tanging liwanag ay ang mula sa maliit na screen ng cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang mensahe. Nandito na ako sa loob. Nagsisimula na silang magtiwala sa kahinaan ko. Hindi nagtagal, sumagot si Santiago. Mag-ingat ka, Salvi. Huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang na maglalantad sa'yo. Tandaan mo, ang anino ay hindi nakikita, ngunit ito ang laging sumusunod sa bawat galaw ng biktima. Niyakap ni Salviana ang kanyang sarili habang nakaupo sa malamig na sahig. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay tila isang koro na sumasabay sa kanyang pighati. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Naalala niya ang kanyang ina, ang huling beses na hinaplos nito ang kanyang buhok bago ito pumanaw. Anak, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa lakas ng sigaw, kundi sa lalim ng katahimikan. Napatingin si Salviana sa isang maliit na butas sa bubong ng bodega. Mula doon, nakita niya ang isang maliit na bituin na kumikislap sa langit. Isang munting liwanag sa gitna ng malawak na dilim.
Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang marinig niya ang tunog ng mga yabag ng paa na papalapit sa bodega. Hindi iyon ang mabigat na hakbang ng mga gwardiya. Iyon ay ang pamilyar at nakakasukang yabag ni Carlos. Ang pintuan ng bodega ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng tunog ng kalawangin na bakal na tila isang daing ng sakit. Nakatayo doon si Carlos, may hawak na bote ng alak at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagnanasa na nagpataas ng balahibo ni Salviana. "Salvi, alam kong gising ka pa," bulong ni Carlos. Ang kanyang boses ay malat at nakakasulasok sa amoy ng alak. "Miss ko na ang asawa ko. Kahit katulong ka na ngayon, pwede mo pa ring pagsilbihan ang mga pangangailangan ko, di ba?" Napaurong si Saliana sa pinakamadilim na sulok ng bodega. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kanyang dibdib sa takot at pandidiri. Paano niya matatakasan ang halimaw na ito nang hindi nasisira ang kanyang pagpapanggap? At ano ang gagawin niya kung ang taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng mansyong ito ay siya ring kukuha sa huling piraso ng kanyang dignidad? Ang gabi ay mahaba pa at ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang sa dilim. Tumigil si Carlos sa gitna ng maliit na bodega. Ang kanyang anino ay gumagalaw-galaw sa dingding dahil sa liwanag ng buwan na tumatagos sa butas ng bubong. Ang amoy ng alak na mula sa kanya ay tila lason na humahalo sa amoy ng amag ng bodega. Akmang lalapit pa siya sa sulok kung saan nakatago si Salviana, ngunit biglang narinig ang isang malakas na ubo mula sa pangunahing bahagi ng bahay. Iyon ang boses ni Doña Carmen. Ang pamilyar na tunog ng kanyang pagtikhim ay tila isang malamig na tubig na nagpabura sa kalasingan ni Carlos. Alam ni Carlos na ang kanyang ina ay masigasig sa pagbabantay sa bawat sentimo at bawat dangal ng kanilang pamilya. Hindi dahil sa moralidad, kundi dahil sa takot na mawalan ng kontrol. "Buwisit," bulong ni Carlos, sabay talikod. Muntik na siyang matisod sa isang lumang silya bago tuluyang lumabas ng bodega. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay hindi na kailangan ng onomatopeya upang maramdaman ang bigat ng panganib na muntik nang sumabog. Naiwang nanginginig si Salviana sa dilim. Niyakap niya ang kanyang mga binti at isinubsob ang muka sa kanyang mga tuhod. Ang bawat hininga niya ay puno ng takot, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang apoy ng determinasyon ay mas lalong nag-alab. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, si Salviana ay nasa kusina na. Ang init ng kalan at ang usok mula sa niluluto niyang almusal ay tila sumasakal sa kanya. Sa hapagkainan, nakaupo ang 3 tao na nagpahirap sa kanyang buhay. Si Carlos na tila walang maalala sa nangyari kagabi, si Doña Carmen na abala sa pagbabasa ng balita, at si Clarissa na nakasuot ng isang manipis na pantulog na gawa sa mamahaling tela. "Masyadong maalat ang itlog, Salviana," reklamo ni Clarissa habang diring-diri na tinitingnan ang pagkain. Sa isang mabilis na galaw, kinuha nito ang baso ng orange juice at dahan-dahang ibinuhos ang laman sa paanan ni Salviana. "Oops, my hand slipped. Linisin mo yan, dali. Ayaw ko ng malagkit na sahig." Hindi sumagot si Salviana. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig para punasan ang natapong juice. Habang ginagawa yon, naramdaman niya ang malamig na tingin ni Doña Carmen sa kanyang tuktok. "Dapat kang magpasalamat, Salviana," sabi ng matanda sa tono na tila nagbibigay ng biyaya. "Kahit na wala kang silbi bilang asawa, binibigyan ka pa rin namin ng pagkakataong pagbayaran ng iyong utang na loob." Ang paglilinis ng kalat ni Clarissa ay maliit na bagay lamang kumpara sa 10 taon ng pagpapakain namin sa iyo. Ang pagpapakumbaba ay mabuti para sa iyong kaluluwa. Ito ang lason ng kanilang mga salita. Ang paggawa sa kanya na magmukhang may utang sa mga taong nagnanakaw sa kanya. Nang matapos ang almusal, inutusan si Salviana na linisin ang opisina ni Carlos. Ito ang pagkakataong hinihintay niya.
Habang nagpapanggap na nagpupunas ng alikabok sa mga libro, lihim niyang pinagmamasdan si Carlos na abala sa pakikipag-usap sa telepono. Oo, ilipat mo na ang pondo sa account na yon, sabi ni Carlos sa kabilang linya. Hindi pinapansin ang presensya ni Salviana na parang isang kagamitan lamang sa silid. Kailangan nating mapabilis ang transaksyon bago pa matapos ang linggong ito. Ang Ginto Project ay dapat na maging matagumpay. Nang lumabas si Carlos para kumuha ng kape, mabilis na lumapit si Salviana sa basurahan sa gilid ng mesa. May nakita siyang isang piraso ng papel na nilamukos at itinapon. Maingat niya itong kinuha at itinago sa kanyang bulsa. Nang muling pumasok si Carlos, si Salviana ay abala na. Sa pagpupunas ng bintana, ang kanyang muka ay walang emosyon. Sa loob ng kanyang bulsa, ang papel na yon ay tila nagbabaga. Alam niyang ito ang unang piraso ng puzzle na kailangan niya para sa plano nila ni Santiago. Nang sumapit ang hapon, tinawag ni Clarissa ang lahat ng mga katulong, kasama na si Salviana sa sala. Ang mukha ni Clarissa ay puno ng katuwaan, isang uri ng saya na alam ni Salviana na laging may kasunod na pahirap. Magkakaroon ako ng malaking party para sa birthday ko sa susunod na Sabado, anunsyo ni Clarissa habang hinahaplos ang kanyang buhok. At gusto ko, si Salviana ang magiging head server. Gusto kong makita ng lahat ng mga kaibigan ko kung gaano kagaling ang dating asawa ni Carlos sa pag-aasikaso ng mga bisita. Isang malaking karangalan ito para sa iyo, di ba, Salviana? Tumingin si Salviana kay Doña Carmen na tumango lamang bilang pagsang-ayon. Ang insulto ay malinaw. Gusto nilang hiyain siya sa harap ng mga taong dati ay nakakasalamuhan niya bilang isang kapantay. Gusto nilang ipakita sa lahat na siya ay isa na lamang tagapagsilib sa babaeng kumuha ng kanyang asawa. Opo, Ma'am Clarissa, susunod po ako sa gusto ninyo. Sagot ni Salviana, ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon. Ngunit sa loob ng kanyang isip, binubuo na niya ang susunod na hakbang. Ang party na yon ay hindi magiging tagumpay para kay Clarissa, kundi ang simula ng kanyang pagbagsak. Nang makalabas siya ng sala, mabilis siyang nagpunta sa likod ng bahay para tingnan ang papel na nakuha niya sa opisina ni Carlos. Sa gitna ng mga gusot, may nakasulat na isang serye ng mga numero at isang pangalan ng kumpanya na hindi pamilyar sa kanya. C@K Holdings. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang mga numero. Ito na ba ang ebidensya ng paglipat ng pondo na sinasabi ni Santiago? Ginamit niya ang kanyang lumang telepono para kuhanan ng larawan ng papel at agad itong ipinadala kay Santiago. May nahanap akong account number, C@K Holdings. Alamin mo kung para saan ito. Hindi nagtagal. Dumating ang sagot ni Santiago. Magaling, Salvi. Mukhang ito ang paraan nila para itago ang pera ng kumpanya mo. Mag-ingat ka sa darating na party. Iyon ang magiging perpektong gabi para sa ating unang pag-atake. Habang ang gabi ay muling bumabalot sa mansyon, si Salviana ay nakatayo sa tapat ng salamin sa bodega. Ang kanyang anyo ay hulas, ang kanyang mga kamay ay marumi, at ang kanyang mga mata ay pagod. Sa likod ng lahat, may isang babaeng unti-unting iniiwan ang dati niyang pagkatao upang hubugin ang isang mas matatag at mas mapanganib na bersyon ng sarili. Hanggang saan niya kayang tiisin ang bawat kirot at pagsubok na ibinabato sa kanya? At anong lihim ang matutuklasan ni Santiago sa loob ng C@K Holdings na maaring magpagulo sa tiwala ni Carlos kay Clarissa? May isang bagay na dahan-dahang kumikilos sa likod ng mga pangyayari, ngunit hindi sa paraang inaasahan ng mga nagnais sa kanyang pagbagsak. Ang bodega ay tahimik na nasasaksihan ang pagpupunyagi ni Salviana sa kanyang planong paghihiganti. Matapos matanggap ang kumpirmasyon ni Santiago tungkol sa kumpanyang C@K Holdings, mas lalo pa siyang naging determinado na isulong ang kaniyang plano. Sa loob ng ilang araw, ang mansyon ay abala sa paghahanda para sa kaarawan ni Clarissa. Naglipa na ang mga dekorador, caterer,
at mga taga-ayos ng bulaklak. Si Salviana naman ay walang tigil sa paglilinis, pagluluto at pagsunod sa bawat utos ni Clarissa. Tila siya ay isang multo sa sariling niyang buhay, nakikita ngunit hindi pinapansin. Sa isa sa mga gabi, habang naglilinis siya ng library, napansin niya ang isang pag-uusap sa pagitan ni Doña Carmen at Clarissa. Hindi niya intensyong makinig, ngunit ang kanilang mga boses ay sadyang malakas na hindi niya maiwasang marinig ang kanilang pinag-uusapan. Sigurado ka bang maaasahan ang lalaking yan, Clarissa? Tanong ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay bahagyang nag-aalala. Hindi ako nagtitiwala sa mga dayuhan. Don't worry, tita. Bayad na siya. Kailangan lang niyang gawin ang parte niya para maging legal ang lahat. Sagot ni Clarissa na may tonong kampante. Once na masign na ni Carlos ang lahat ng papeles, wala na tayong problema. Ang kanilang pinag-uusapan ay nagdulot ng matinding kaba kay Salviana. May binabalak silang hindi maganda. Anong papeles ang kailangang pirmahan ni Carlos at sinong dayuhan ang kanilang inaasahan? Kinabukasan, habang naghahanda siya ng agahan, sinadya niyang magpabagsak ng isang tray ng mga pinggan. Ang ingay ay nakakuha ng atensyon ni Doña Carmen na agad-agad na bumaba sa kusina. Ano na naman ba yung ginagawa mo, Salviana? Talaga bang wala kang maitutulong kundi ang gumawa ng gulo? Bulyaw ni Doña Carmen, ang kanyang muka ay puno ng iritasyon. Patawad po, Doña Carmen, nadulas lang po ang kamay ko. Sagot ni Salviana na may tonong nagmamakaawa. Maglinis ka agad, bago ko patuluyang mawalan ng pasensya sa'yo. Utos ni Doña Carmen bago umalis. Habang naglilinis ng mga basag na pinggan, napansin ni Salviana ang isang maliit na papel na nahulog mula sa bulsa ni Doña Carmen. Mabilis niya itong kinuha at itinago bago pa man makabalik ang matanda. Nang makarating siya sa kanyang bodega, binuksan niya ang papel at binasa ang nakasulat. Meeting with Mr. Schmidt, Friday, 3:00 ng hapon. Pacific Coast Hotel. Mr. Schmidt, iyon ba ang dayuhang binanggit ni Clarissa? Anong kailangan nila? Sa kanya, agad niyang ipinadala ang impormasyon kay Santiago. Sa gabing iyon din, nakatanggap siya ng tugon. Huwag kang magkakamali, Salvi, babala ni Santiago. Si Mr. Schmidt ay isang kilalang fixer ng mga ilegal na transaksyon. Kung nakikipag-usap sila sa kanya, malaki ang posibilidad na may binabalak silang hindi maganda laban sa kumpanya mo. Ang kaarawan ni Clarissa ay papalapit na at ang tensyon sa loob ng mansyon ay tumitindi. Alam ni Salviana na kailangan niyang maging handa. Sa mismong araw ng party, si Salviana ay inatasan na magsuot ng isang uniforme ng waitress na binili pa ni Clarissa. Ito ay isang matingkad na pulang bestida na malapit nang mapunit dahil sa sikip na siyang dahilan kung bakit ito ipinasuot sa kanya. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya. Ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung ano ang suot mo, kundi sa kung paano mo dalhin ang iyong sarili. Habang abala ang lahat sa paghahanda, si Salviana ay nagtungo sa opisina ni Carlos. Alam niyang ito ang kaniyang pagkakataon upang hanapin ang papeles na binanggit ni Clarissa. Maingat siyang pumasok at sinimulang halughugin ang bawat sulok ng silid. Sa huli, natagpuan niya ang isang folder na may nakasulat na Ginto Project sa likod ng isang lumang libro sa bookshelf. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang isang dokumento na naglalaman ng plano para sa pagbebenta ng ilan sa mga pinakamahalagang ari-arian ng kumpanya sa isang napakababang halaga. Ang dokumento ay malinaw na nagpapakita ng panloloko. Habang kinukuhanan niya ng litrato ang bawat pahina ng dokumento gamit ang kaniyang cellphone, biglang narinig niya ang mga yabag ni Carlos na papalapit sa opisina. Dali-dali niyang ibinalik ang folder sa kinalalagyan nito at nagpanggap na naglilinis ng mesa. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Carlos na may tonong nagtataka. Ang kaniyang mga mata ay puno ng hinala. Naglilinis lang po, Sir Carlos.
Sagot ni Salviana na may panginginig sa kanyang boses. Siguraduhin mong wala kang ginagawang kalokohan, Salviana. Banta ni Carlos. Kung hindi, malalagot ka sa akin. Matapos umalis ni Carlos, si Salviana ay napaupo sa isang silya at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Mula sa kanyang bulsa, hinawakan niya ang papel na naglalaman ng account number ng C&K Holdings. May nalalaman siyang dapat gawin sa gabi ng party. Sa oras ng pagdiriwang, ang mansyon ay nagningning sa mga ilaw at mga palamuti. Dumagsa ang mga bisita na suot ang kanilang pinakamagarang damit. Ang mga tawanan, musika, at ang amoy ng mamahaling pagkain ay bumalot sa buong paligid. Si Salviana, sa kabilang banda, ay naglilingkod sa mga bisita na may ngiting pilit, nagtatago ng kanyang tunay na nararamdaman. Habang naglilingkod ng inumin sa isang grupo ng mga bisita, narinig niya ang isang pag-uusap sa pagitan ni Clarissa at ng isang dayuhang lalaki. Sa kaniyang gulat, nakilala niya ang lalaking iyon, si Mr. Schmidt. "Everything is ready, Mr. Schmidt," sabi ni Clarissa na may ngiting matamis. "Carlos will sign the documents tonight. After that, the assets are all yours." Tumango si Mr. Schmidt. "Excellent, Miss Clarissa. This partnership will be very profitable for both of us." Habang patuloy silang nag-uusap, nakita ni Salviana ang pagkakataon para isagawa ang kanyang plano. Tumayo siya sa kanilang likuran at sinadya niyang ibuhos ang inumin sa bestida ni Clarissa. "Ay, ano ba yan?" Sigaw ni Clarissa na may galit sa boses. "Patawad po, Ma'am Clarissa. Hindi ko po sinasadya," sagot ni Salviana na may tonong nagmamakaawa. "Ang clumsy mo talaga. Magpalit ka nga muna ng damit ko bago pa tuluyang masira to," utos ni Clarissa bago nagtungo sa kanyang silid. Ito na ang tamang pagkakataon, ngunit paano niya magagawang makaalis nang hindi napapansin ni Doña Carmen? Mabilis na nag-isip si Salviana ng paraan upang makatakas sa mata ni Doña Carmen. Kailangan niyang makarating sa silid ni Clarissa nang hindi napapansin. "Doña Carmen? Patawad po sa nangyari. Ako na po ang bahala sa lahat ng bisita," sabi ni Salviana. Yumuko siya ng bahagya bilang paggalang. "Kailangan ko pong tulungan si Ma'am Clarissa para hindi po siya magalit." Tiningnan siya ni Doña Carmen mula ulo hanggang paa. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang binabalak ng babaeng ito. "Siguraduhin mong hindi mo ako lolokohin, Salviana," banta ni Doña Carmen. "Kapag nalaman kong may ginawa kang kalokohan, malalagot ka sa akin." Tumango si Salviana. "Hindi po, Doña Carmen. Gagawin ko lang po ang trabaho ko." Binigyan siya ng isang huling tingin bago tuluyang bumalik sa pakikipag-usap sa mga bisita. Huminga ng malalim si Salviana bago nagtungo sa silid ni Clarissa. Pagdating niya sa labas ng silid, narinig niya ang boses ni Clarissa na kausap ang isang tao sa telepono. "Naisigurado mo na bang ililipat na nila ang pera?" tanong ni Clarissa. Ang boses niya ay puno ng tensyon. "Kailangan natin ng pera bago pa makapagdesisyon na si Carlos na bawiin ang deal." "Huwag kang mag-alala, ma'am," sagot ng kabilang linya. "Nakaayos na ang lahat. Ililipat na ang pera sa C&K Holdings account mamayang gabi." Nang marinig iyon ni Salviana, mas lalo siyang naging determinado. Kailangan niyang makakuha ng sapat na ebidensya upang mapatunayang may ginagawang kalokohan ng mga ito. Kumatok siya sa pinto. "Ma'am Clarissa, ako po ito. Ipinadala niyo po ako para tulungan kayo sa pagpapalit ng damit." "Pasok," sagot ni Clarissa. Pagpasok ni Salviana sa silid, nakita niya si Clarissa na naghahalughog sa kaniyang closet. "Bilisan mo, Salviana. Hanapan mo ako ng damit na mas maganda pa rito," utos ni Clarissa. "At siguraduhin mong hindi mo sisirain ang kahit anong gamit ko." Sumunod na lamang si Salviana. Habang naghahanap ng damit, nakita niya ang cellphone ni Clarissa na nakapatong sa mesa. Ito na ang pagkakataon niyang kopyahin ang mga detalye ng C&K Holdings account.
Habang naghahanap ng dahilan para makalapit sa mesa, sinadya niyang ihulog ang mga damit na hawak niya. "Ano ba yan, Salviana? Talagang ang clumsy mo," sigaw ni Clarissa. "Linisin mo yan bago ko pa tuluyang mawalan ng pasensya sa'yo." Humihingi ng tawad habang naglilinis ng mga damit. Mabilis na gumalaw si Salviana at kinuha ang cellphone ni Clarissa. Sa loob ng ilang segundo, nakopya niya ang mga detalye ng account at agad na ipinadala kay Santiago. "Nakuha ko na ang detalye ng C@K Holdings account." Mensahe niya kay Santiago. "Gawin mo ang lahat ng paraan upang malaman kung saan mapupunta ang perang iyon." Matapos ipadala ang mensahe, mabilis niyang ibinalik ang cellphone sa mesa at nagpatuloy sa paghahanap ng damit para kay Clarissa. "Heto po, Ma'am Clarissa. Ito po ang pinakamagandang damit na nakita ko," sabi niya habang inaabot ang isang mamahaling gown kay Clarissa. Tiningnan ni Clarissa ang gown at ngumisi. "Magaling. Ngayon umalis ka na. Ayaw kong makita ang mukha mo sa kaarawan ko." Pagkalabas ng silid, huminga ng malalim si Salviana. Ngayon, kailangan na niyang makakuha ng ebidensya tungkol sa papel na pinirmahan ni Carlos. Ngunit paano niya magagawa iyon nang hindi napapansin? Habang naglilingkod ng inumin sa mga bisita, nakita niya si Carlos na nakikipag-usap kay Mr. Schmidt. Sa mesa sa kanilang harapan, nakapatong ang mga papeles na dapat nilang pirmahan. Ito na ang pagkakataon, ngunit kailangan niya ng tulong. Nagpadala siya ng mensahe kay Santiago. "Kailangan ko ng tulong. Pirmahan na ni Carlos ang papeles para sa ilegal na transaksyon. Kailangan nating pigilan sila bago pa maging huli ang lahat." Pagkalipas lamang ng ilang minuto, narinig niya ang isang malakas na boses mula sa pintuan. "Magandang gabi po sa lahat," sigaw ng isang lalaki. "Ako po si Attorney Santiago at mayroon po akong mahalagang anunsyo ngayong gabi." Ang lahat ng mga mata sa loob ng mansyon ay bumaling sa direksyon ng boses. Nakatayo si Attorney Santiago sa may pintuan, mukhang may kumpiyansa at desidido. Sa tabi niya ay nakatayo ang ilang mga pulis. Si Doña Carmen at Carlos ay nagkatinginan sa gulat. Anong ginagawa ni Santiago dito? "Anong ibig sabihin nito, Attorney Santiago?" tanong ni Doña Carmen. Ang kaniyang boses ay puno ng galit. "Paano ka nakapasok dito? Ito ay pribadong pagtitipon." "Alam ko, Doña Carmen," sagot ni Santiago na may ngising hindi maipinta. "Ngunit sa kasamaang palad, may natuklasan akong ilang mga ilegal na aktibidad na nagaganap dito ngayong gabi. Kailangan kong magsagawa ng investigasyon." "Anong pinagsasasabi mo? Wala kaming ginagawang ilegal," bulyaw ni Carlos. "Talaga ba, Carlos? Paano mo ipaliliwanag ang paglipat ng malaking halaga ng pera sa C@K Holdings account ngayong gabi?" tanong ni Santiago. Tumingin ng diretso kay Carlos. Namutla si Carlos sa sobrang takot. Paano nalaman ni Santiago ang tungkol sa C@K Holdings account? Sino ang nagsumbong sa kanya? "Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo," sagot ni Carlos. Nagpanggap siyang walang alam. "Huwag mo na akong lokohin, Carlos," sabi ni Santiago. "Mayroon akong sapat na ebidensya para patunayang nagkakasala ka ng panluloko at paglustay ng pera ng kumpanya. Mga pulis, arestuhin niyo si Mr. Carlos Garcia para sa pagsasagawa ng iligal na transaksyon." Agad na lumapit ang mga pulis kay Carlos at pinusasan siya. Nagpupumigla si Carlos, ngunit hindi niya kayang labanan ang awtoridad ng mga pulis. "Hindi kayo maaaring magawa nito. May mali kayo ng inaaresto." Sigaw ni Carlos habang kinakaladkad siya palabas ng mansyon. Si Doña Carmen ay tumayo at tinangkang pigilan ang mga pulis, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga pulis. "Huwag kang makialam, Doña Carmen. Maari ka ring arestuhin kung haharang ka sa amin," sabi ng pulis. Tumingin si Doña Carmen kay Clarissa. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng tulong. Ngunit si Clarissa ay nakatayo na lamang at walang nagawa. "At ikaw, Miss Schmidt," sabi ni Santiago, tumingin ng diretso kay Mr. Schmidt.
Alam namin ang tungkol sa papel mo sa iligal na transaksyong ito. Maaari kang umalis sa bansa, ngunit sisiguraduhin naming mahuhuli ka rin namin. Namutla si Mr. Schmidt at mabilis na tumakbo palabas ng mansyon. Wala nang nagawa pa si Clarissa, kundi ang panoorin siyang umalis. Sa loob ng ilang minuto, ang dating masayang pagdiriwang ay naging isang malaking gulo. Kinulong si Carlos, si Mr. Schmidt ay tumakas, at si Doña Carmen ay walang nagawa, kundi ang panoorin ang kanilang buhay na nagkakawatak-watak. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Salviana si Santiago na tumitingin sa kanya. Ngumiti siya at kumindat. Ngayon, alam na niya na malapit na siyang makalaya mula sa kanilang mga kamay. Nang mawala na ang mga pulis at si Carlos, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ang mga bisita ay nagtatakbuhan palabas, takot na madamay sa kaguluhan. Si Doña Carmen ay nakaupo sa isang silya, nakatulala, na tila hindi makapaniwala sa nangyari. Si Clarissa naman ay nakatayo na lamang sa isang tabi, galit na galit sa nangyari. Alam niyang siya ang sinisisi ni Doña Carmen sa pagkakahuli kay Carlos. Ano na ang gagawin natin ngayon, Clarissa? Tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala na tayong pera, wala na tayong kumpanya, at nakakulong na ang anak ko. Hindi ko alam, tita. Sagot ni Clarissa na may galit sa boses. Ngunit siguraduhin mong hindi ako ang sisisihin mo sa lahat ng ito. Kung hindi dahil kay Salviana, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Tumingin si Doña Carmen kay Salviana na nakatayo malapit sa may pintuan, pinagmamasdan ang buong eksena. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Salviana ang matinding galit at puot. Ikaw! Sigaw ni Doña Carmen. Tumayo siya at tinuro si Salviana. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito, hindi ba? Sinira mo ang buhay ng pamilya ko. Ngumiti lamang si Salviana. Hindi ko sinira ang buhay niyo, Doña Carmen. Ibinabalik ko lang ang nararapat sa akin. Anong pinagsasasabi mo? Tanong ni Doña Carmen. Matagal na kayong nagnanakaw sa akin, sagot ni Salviana. Kinontrol niyo ang buhay ko. Sinira niyo ang pagkatao ko at ninakaw niyo ang yaman na dapat ay sa akin. Ngunit ngayon, tapos na ang lahat. Hindi na ako papayag na magpatuloy kayo sa inyong kasamaan. Hindi kita maintindihan, sabi ni Doña Carmen. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Ako ang nagbigay sa iyo ng buhay. Binigyan niyo ako ng buhay, ngunit ginawa niyo rin itong impyerno. Sagot ni Salviana. Ngunit salamat sa inyo. Natutunan ko ang tunay kong halaga. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang pakiramdam na mawalan ng lahat. Tumingin si Salviana kay Santiago na tumango bilang pagsang-ayon. Lumapit siya kay Doña Carmen at inabot ang isang sobre. Ano to? Tanong ni Doña Carmen na may pagtataka. Ito ang mga papeles na magpapatunay na ako ang tunay na may-ari ng lahat ng ito, sagot ni Salviana. Basahin mo ng mabuti, Doña Carmen, dahil simula ngayon, wala na kayong karapatan sa kahit anong bagay na nasa bahay na ito. Binuksan ni Doña Carmen ang sobre at binasa ang mga papeles. Habang binabasa niya ang mga ito, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Hindi ito maaari, sabi ni Doña Carmen. Sinungaling ka, Salviana. Huwag mong sabihing nakuha mo ang lahat ng ito. Totoo ang lahat ng nakasulat dyan, Doña Carmen, sagot ni Santiago. Si Salviana ang may-ari ng 60% ng shares ng kumpanya at mayroon siyang karapatang bawiin ang lahat ng ninakaw ninyo sa kanya. Hindi na nakayanan ni Doña Carmen ang katotohanan. Bigla siyang napaluhod sa sahig at nagsimulang umiyak. Patawad, Salviana. Patawad, sabi ni Doña Carmen. Hindi ko sinasadyang gawin ang lahat ng ito. Kailangan ko lang protektahan ang aking pamilya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Doña Carmen, sagot ni Salviana. Dahil wala na akong pakialam sa inyo. Simula ngayon, hindi na kayo bahagi ng buhay ko. Tumingin si Salviana kay Clarissa. At ikaw, Clarissa, sana ay natutunan mo ang leksyon na ito. Huwag mong subukang magnakaw ng pag-aari ng iba. Dahil sa huli, wala ka ring mapapala.
Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang yon, tumalikod si Salviana at naglakad palabas ng mansyon kasama si Santiago. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit para kay Salviana, ang ulan na iyon ay tila naghuhugas sa kanyang mga kasalanan. Sa wakas, nakalaya na siya. Saan tayo pupunta, Santiago? Tanong ni Salviana habang nagmamaneho sila palayo sa mansyon. Babalik tayo sa opisina ko. Sagot ni Santiago. Kailangan nating ayusin ang lahat ng papeles para tuluyan mo nang mabawi ang iyong kumpanya. Ayaw ko na, sabi ni Salviana. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Santiago. Nagtataka. Ayaw ko nang bumalik sa kumpanya. Sagot ni Salviana. Matagal na akong naging bilanggo sa buhay na yon. Hindi ko na gustong bumalik pa. Ngunit paano na ang lahat ng pinaghirapan ng iyong ama? Tanong ni Santiago. Hindi mo ba gustong ipagpatuloy ang kaniyang legacy? Hindi iyon ang gusto ng aking ama. Sagot ni Salviana. Ang gusto niya ay maging masaya ako. At alam kong hindi ako magiging masaya kung babalik ako sa buhay na yon. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Santiago. Ngumiti si Salviana. Gusto kong magsimula ng bagong buhay. Isang buhay na malaya mula sa lahat ng sakit at pighati. Tumingin si Santiago kay Salviana at ngumiti rin. Kung yan ang gusto mo, susuportahan nan kita. Gawin mo ang kahit anong bagay na magpapasaya sa'yo. Pagdating nila sa opisina ni Santiago, agad nilang inayos ang lahat ng papeles. Pinirmahan ni Salviana ang mga dokumento na naglilipat ng kanyang shares sa isang trust fund na pamumunuan ni Santiago. Sigurado ka ba sa ginagawa mo, Salvi? Tanong ni Santiago. Malaking pera ito. Maaari kang mamuhay ng komportable habang buhay. Alam ko, sagot ni Salviana. Ngunit mas mahalaga sa akin ang kaligayahan ko kaysa sa pera. Alam kong pagkakatiwalaan kita, Santiago. Alam kong aalagaan mo ang pamana ng aking ama. Hindi kita bibiguin, Salvi, sagot ni Santiago. Pangako ko, gagawin ko ang lahat para mapangalagaan ang iyong yaman. Matapos nilang ayusin ang lahat ng papeles, umalis sila sa opisina at nagtungo sa isang hotel. Dito ka muna magpalipas ng gabi, sabi ni Santiago. Bukas, hahanapan kita ng bagong bahay at trabaho. Maraming salamat, Santiago, sabi ni Salviana. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng nagawa mo para sa akin. Hindi mo kailangang magpasalamat, Salvi, sagot ni Santiago. Matagal na kitang gusto. Ang kaligayahan mo, ang kaligayahan ko rin. Tumitig si Salviana kay Santiago. Sa mga mata ng lalaki, nakita niya ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Santiago, sabi ni Salviana. Hindi na niya naituloy ang kaniyang sasabihin. Nilapitan siya ni Santiago at dahan-dahang hinawakan ang kaniyang muka. Sa malambot na paraan, hinalikan siya ni Santiago. Ang halik na yon ay hindi katulad ng kahit anong halik na naranasan ni Salviana kay Carlos. Ito ay puno ng pagmamahal, paggalang, at pangangalaga. Para siyang naglalakbay sa isang mundo na puno ng pag-asa at kaligayahan. Pagkatapos ng halik, tumingin si Salviana kay Santiago at ngumiti. Siguro, may pag-asa pa para sa akin, sabi niya. Laging may pag-asa, Salvi, sagot ni Santiago. Huwag kang mawala ng pananalig sa sarili mo. Sa gabing iyon, natulog si Salviana nang mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas, malaya na siya mula sa lahat ng sakit at pighati. Sa wakas, may pag-asa na siya para sa bagong simula. Ngunit hindi niya alam na sa kabila ng kanyang kalayaan, may mga bagong pagsubok pa ring naghihintay sa kanya. Si Doña Carmen at Clarissa ay hindi basta-basta susuko. Gagamitin nila ang lahat ng kanilang natitirang lakas para makaganti kay Salviana. Sa unang mga buwan matapos ang pagkakakulong kay Carlos at ang pagkawala ng kanilang yaman, ang buhay ni na Doña Carmen at Clarissa ay tuluyan ng nagbago. Mula sa pagiging mga taong mataas ang katayuan sa lipunan,
Sila ay naging mga outcast na kinukutya at kinaiinisan ng lahat. Naitapon si Doña Carmen sa isang maliit na bahay sa isang liblib na probinsya, malayo sa marangyang mansyon na kinalakihan niya. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan at tagasunod ay tinalikuran siya, at siya ay napilitang mamuhay ng simple at magtiis sa kanyang mga pangangailangan. Si Clarissa naman ay nawalan ng lahat ng kaniyang mga endorsement at trabaho. Ang kanyang career ay tuluyang bumagsak at siya ay naging isang kahihiyan sa kanyang pamilya. Sa kanyang desperasyon, sinubukan niyang humingi ng tulong kay Carlos sa bilangguan, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding galit at puot kay Doña Carmen at Clarissa. Hindi nila kayang tanggapin ang kanilang kapalaran. Alam nilang si Salviana ang dahilan ng lahat ng ito at kailangan nilang gumanti. Hindi ko hahayaan na magtagumpay siya, Clarissa, sabi ni Doña Carmen isang gabi habang sila ay nakaupo sa kanilang maliit na kusina. Sisiguraduhin kong magbabayad siya sa lahat ng ginawa niya sa atin. Ano ang gagawin natin, tita? Tanong ni Clarissa. Wala na tayong pera. Wala na tayong kapangyarihan. Paano natin siya matatalo? May paraan, sagot ni Doña Carmen na may mapanirang ngisi. Gagamitin natin ang kanyang kahinaan laban sa kanya. Alam ni Doña Carmen na ang pinakamalaking kahinaan ni Salviana ay ang kanyang mabuting puso. Kung kaya nilang manipulahin ang damdamin ni Salviana, magagawa nilang sirain ang kanyang buhay. Kinaumagahan, nagtungo si Clarissa sa bayan at naghahanap ng paraan para makakuha ng impormasyon tungkol kay Salviana. Nalaman niya na si Salviana ay nagtatrabaho bilang isang volunteer sa isang local na shelter para sa mga kababaihan. Perfect, sabi ni Clarissa sa kanyang sarili. Gagamitin natin ang mga kababaihang ito para maloko si Salviana. Bumalik si Clarissa sa bahay at sinabi kay Doña Carmen ang kanyang plano. Magaling, Clarissa, sabi ni Doña Carmen. Alam kong maaasahan kita. Ngayon, gawin na natin ang plano. Sa mga sumunod na araw, sinimulan nina Doña Carmen at Clarissa na isagawa ang kanilang plano. Kinontak nila ang ilan sa mga kababaihan sa shelter at nagpanggap na sila ay may mabuting intensyon. Ipinangako nila na bibigyan nila ang mga kababaihan ng pera at tulong, basta't sumunod sila sa kanilang mga utos. Hindi alam ng mga kababaihan na sila ay ginagamit para sa isang masamang plano. Isang gabi, habang si Salviana ay pauwi na mula sa shelter, sinalubong siya ng isa sa mga kababaihan na kaniyang tinulungan. Ang babae ay nagmamakaawa ng tulong. Pakiusap, Salviana, sabi ng babae na umiiyak. Kailangan ko ng pera para sa aking anak. May sakit siya at kailangan niya ng gamot. Huwag kang mag-alala, sabi ni Salviana na may pag-aalala. Tutulungan kita. Magkano ang kailangan mo? Kailangan ko ng 5,000 piso, sagot ng babae. Sige, bibigyan kita, sabi ni Salviana. Hintayin mo ako dito, babalik ako kaagad. Umalis si Salviana at nagtungo sa ATM para mag-withdraw ng pera. Ngunit habang siya ay naglalakad, may biglang sumulpot na 2 lalaki at tinutukan siya ng baril. Ibigay mo sa amin ang pera, sigaw ng isa sa mga lalaki. Natakot si Salviana at walang nagawa, kundi ang ibigay sa kanila ang kaniyang pitaka. Matapos kunin ang pera, mabilis na tumakbo ang mga lalaki palayo. Naiwang nakatayo si Salviana sa gitna ng kalsada, nanginginig sa takot. Hindi niya alam kung bakit siya sinundan at ninakawan. Kinabukasan, nalaman ni Salviana na ninakawan din ng pera ang shelter para sa mga kababaihan. Nagalit siya at nagtaka kung sino ang may gawa nito. Hindi niya alam na ang lahat ng yon ay bahagi ng plano ni Doña Carmen at Clarissa. Pagkauwi niya sa bahay, nakita niya si Santiago na naghihintay sa kanya. Halata sa mukha nito ang pag-aalala. Salvi, okay ka lang ba? Tanong ni Santiago na may pag-aalala. Narinig ko ang nangyari kagabi. Okay lang ako, Santiago.
Sagot ni Salviana na may pilit ng ngiti. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ako naniniwala, Salvi. Sabi ni Santiago. Alam kong may itinatago ka sa akin. Ano ba ang nangyayari? Hindi kayang magsinungaling si Salviana kay Santiago. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng nangyari, mula sa pagtulong sa babae hanggang sa pagnanakaw sa kanya. Nagalit si Santiago sa narinig. Alam niyang may kinalaman sina Doña Carmen at Clarissa sa mga pangyayaring iyon. Kailangan nating gumawa ng aksyon, Salvi. Sabi ni Santiago. Hindi natin sila pwedeng hayaan na patuloy na sirain ang buhay mo. Ngunit bago pa man sila makapagplano, may tumawag sa telepono ni Salviana. Hello? Sagot ni Salviana. Salviana, ito si Doña Carmen. Sabi ng kabilang linya. Nagalit si Salviana sa narinig. Anong gusto mo, Doña Carmen? Tanong niya. Gusto ko lang sabihin sa'yo na malapit ka nang mawalan ng lahat. Sagot ni Doña Carmen na may mapanirang ngisi. Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo sa amin. Bago pa man makasagot si Salviana, pinutol ni Doña Carmen ang tawag. Tumulo ang mga luha ni Salviana dahil sa takot. Alam niyang totoo ang mga banta ni Doña Carmen. Hindi niya alam kung paano niya mapoprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga mahal sa buhay. Paano kaya niya malalampasan ang unos na muling bumabalik sa kanyang buhay? Nang matapos ang tawag mula kay Doña Carmen, isang malamig na takot ang bumalot sa buong pagkatao ni Salviana. Alam niyang hindi nagbibiro ang matanda. Kailangan niyang maghanda para sa anumang atake na maaaring ibato sa kanya. Kailangan nating ipaalam sa pulis ang tungkol dito. Sabi ni Santiago na may diin. Hindi natin sila maaaring hayaan na basta-basta na lamang tayong takutin. Hindi ako sigurado, Santiago. Sagot ni Salviana na may pag-aalinlangan. Kung ipapaalam natin sa pulis, maaaring lumala pa ang sitwasyon. Maaaring gumawa sila ng paraan para makatakas at makapaminsala sa atin. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Santiago. Kailangan nating maging mas maingat, sagot ni Salviana. Kailangan nating protektahan ang ating sarili at ang mga taong mahal natin. Kailangan nating magplano ng maayos. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Salviana sa kaniyang trabaho bilang isang volunteer sa shelter. Sinubukan niyang maging normal, ngunit sa loob-loob niya ay laging nag-aalala at naghihintay sa anumang maaaring mangyari. Hindi rin siya nakalimot na maging mapagmatsyag sa kaniyang paligid. Sinigurado niyang laging may kasama siyang kaibigan o si Santiago kapag lumalabas siya. Binago niya rin ang kaniyang mga ruta para hindi siya masundan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaniyang pag-iingat, hindi niya naiwasan ang isang pangyayari na halos ikapahamak niya. Isang gabi, habang siya ay pauwi na mula sa shelter, may napansin siyang isang sasakyan na sumusunod sa kanya. Sinubukan niyang pabilisin ang kaniyang pagmamaneho, ngunit mas lalo pa siyang hinabol ng sasakyan. Sa kaniyang takot, tinawagan niya si Santiago. Santiago, may sumusunod sa aking sasakyan. Sigaw ni Salviana sa telepono. Hindi ko alam kung sino sila, ngunit sinusubukan nila akong saktan. Huwag kang mag-alala, Salvi. Sagot ni Santiago. Susundan kita. Sabihin mo sa akin kung saan ka papunta. Sinabi ni Salviana kay Santiago ang kaniyang lokasyon. Sinubukan niyang magmaneho ng mabilis hanggat kaya niya, ngunit mas lalo pa siyang hinabol ng sasakyan. Sa kaniyang pagtatangka na makatakas, nawalan siya ng kontrol sa kaniyang sasakyan at sumalpok sa isang poste ng ilaw. Ang lakas ng impact ay nagpahirap sa kaniya na makagalaw. Pagkatapos noon, wala na siyang maalala. Nagising na lamang si Salviana sa isang ospital. Ang kaniyang katawan ay puno ng mga sugat at pasa. Ang kaniyang ulo ay masakit at naguguluhan. Nang makita niya si Santiago na nakaupo sa tabi ng kaniyang kama, napahagulgol siya. Salvi, gising ka na, sabi ni Santiago na may labis na pag-aalala. Salamat sa Diyos, ligtas ka na. Ano ang nangyari? Tanong ni Salviana. Sino ang sumusunod sa akin? Hindi ko alam, sagot ni Santiago.
Ngunit ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon. Sisiguraduhin kong mahuhuli natin sila. Sinabi ni Santiago kay Salviana na ang sasakyan na sumusunod sa kanya ay tumakas matapos ang aksidente. Wala silang nakuha na kahit anong impormasyon tungkol sa mga taong sakay nito. Habang nagpapagaling si Salviana sa ospital, sinimulan ni Santiago ang kaniyang sariling investigasyon. Gusto niyang malaman kung sino ang may gawa nito at bakit nila ginawa iyon. Hindi nagtagal, may natuklasan siyang isang bagay na nakakagulat. Nalaman niya na ang sasakyan na sumusunod kay Salviana ay nakarehistro sa pangalan ni Clarissa. Sa sobrang galit, agad na pumunta si Santiago sa kinaroroonan ni Doña Carmen at Clarissa. Gusto niyang humingi ng paliwanag sa mga ito. Pagdating niya doon, natagpuan niya ang dalawa na nagpaplano ng isa pang masamang balak. Kailangan nating tapusin si Salviana, sabi ni Doña Carmen kay Clarissa. Kung hindi natin siya matatalo, hindi tayo makakabangon muli. Alam ko, tita, sagot ni Clarissa. Mayroon na akong plano. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakaganti pa sa atin. Hindi na nakatiis si Santiago. Pumasok siya sa bahay at hinarap ang dalawa. Alam ko ang lahat, sabi ni Santiago na may galit sa boses. Alam kong kayo ang nagpapadala ng mga taong sumusunod kay Salviana. Alam ko rin na kayo ang may gawa ng aksidente. Wala kaming alam sa sinasabi mo, sagot ni Doña Carmen na nagkukunwaring walang alam. Huwag kayong magkukunwari sa akin. Bulyaw ni Santiago. Mayroon akong sapat na ebidensya para ipakulong kayo. Tapos na ang laro nyo. Natakot sina Doña Carmen at Clarissa sa mga sinabi ni Santiago. Alam nilang nahuli na sila. Patawad, Santiago, sabi ni Doña Carmen na nagmamakaawa. Hindi namin sinasadyang gawin ang lahat ng ito. Kailangan lang naming protektahan ang aming sarili. Huwag niyo akong kaawaan, sagot ni Santiago. Dahil hindi ko kayo patatawarin, babayaran niyo ang lahat ng ginawa niyo kay Salviana. Tinawagan ni Santiago ang mga pulis at ipinaaresto sina Doña Carmen at Clarissa. Sa wakas, nakamit na rin nila ang hustisya na matagal na nilang inaasam. Pagkatapos ng pagkakakulong ni Doña Carmen at Clarissa, tila natahimik na ang buhay ni Salviana. Ngunit sa kabila ng kaniyang pagpapagaling, mula sa mga sugat na natamo sa aksidente, hindi pa rin niya lubusang maalis ang takot at pangamba sa kaniyang puso. Isang araw, habang siya ay nagbabasa ng libro sa kaniyang bahay, bigla siyang nakatanggap ng isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Hello? Sagot ni Salviana. Salviana, ako ito, si Carlos, sabi ng kabilang linya. Napatigil si Salviana sa paghinga. Hindi niya inaasahan na tatawag pa sa kanya si Carlos. Anong gusto mo? Tanong ni Salviana, ang kaniyang boses ay puno ng galit. Gusto kong humingi ng tawad, sagot ni Carlos. Alam kong hindi ko dapat ginawa sa iyo ang lahat ng yon. Alam kong sinaktan kita ng sobra. Patawarin mo ako, Salviana. Hindi ko alam kung paano kita patatawarin, Carlos, sabi ni Salviana. Sinira mo ang buhay ko. Ninakaw mo ang yaman ko. Paano ko kayang kalimutan ang lahat ng yon? Alam kong mahirap para sa'yo na patawarin ako, sabi ni Carlos. Ngunit gusto kong malaman mo na nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Sana ay mabigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ako sigurado, Carlos, sabi ni Salviana. Kailangan kong pag-isipan ito. Sige, naiintindihan ko, sabi ni Carlos. Ngunit sana ay malaman mo na mahal pa rin kita, Salviana, at gagawin ko ang lahat para mapatunayan iyon sa'yo. Pagkatapos ng tawag na yon, naguguluhan si Salviana. Hindi niya alam kung dapat ba niyang patawarin si Carlos o hindi. Sa isang banda, galit pa rin siya sa lalaki dahil sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya maalis ang alaala ng kanilang dating pagmamahalan. Sinabi niya kay Santiago ang tungkol sa tawag ni Carlos. Sa tingin ko ay hindi mo siya dapat pagkatiwalaan, Salvi, sabi ni Santiago. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, sa tingin mo ay talagang nagsisisi siya? Maaring meron na naman siyang ibang balak.
Alam ko, sabi ni Salviana. Ngunit hindi ko rin naman kayang basta-basta na lamang siyang balewalain. Kailangan kong malaman kung totoo ba ang kaniyang sinasabi. Kung ganoon, ano ang plano mo? Tanong ni Santiago. Pupuntahan ko siya, sagot ni Salviana. Kakausapin ko siya ng personal. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa puso niya. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Tanong ni Santiago na may pag-aalala. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ka ligtas. Huwag kang mag-alala, Santiago, sagot ni Salviana. Kaya ko ang sarili ko, ngunit sana ay samahan mo ako. Kailangan ko ang suporta mo. Siyempre, Salvi, sabi ni Santiago. Lagi akong nasa tabi mo. Kinabukasan, nagtungo sina Salviana at Santiago sa bilangguan kung saan nakakulong si Carlos. Nang makita ni Carlos si Salviana, lumapit siya sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Salviana, salamat sa pagpunta, sabi ni Carlos. Ang kaniyang mga mata ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung paano ko pa maipapaliwanag sa iyo kung gaano ako nagsisisi sa lahat ng ginawa ko. Carlos, sabihin mo sa akin ang totoo, sabi ni Salviana. Totoo bang nagsisisi ka o meron ka na namang ibang balak? Tumingin si Carlos kay Salviana at nagsimulang umiyak. Totoo, Salviana, sabi ni Carlos. Nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Nawala ako sa sarili ko dahil sa kasakiman at kapangyarihan. Ngunit ngayon, alam ko na kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Kung ganoon, patunayan mo sa akin, sabi ni Salviana. Patunayan mo sa akin na nagbago ka na. Paano ko gagawin iyon? Tanong ni Carlos. Tulungan mo akong ilantad ang iba pa ninyong mga kasabwat, sabi ni Salviana. Alam kong hindi lamang kayo ang gumawa ng mga kasalanan. Mayroon pa kayong ibang mga kasama. Sabihin mo sa akin kung sino sila at tutulungan kitang makalaya. Nag-isip si Carlos ng ilang minuto. Pagkatapos, tumingin siya kay Salviana at tumango. Sige, sabi ni Carlos. Tutulungan kita. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Ngunit sana ay patawarin mo ako matapos nito. Maghihintay ako, sabi ni Salviana. Ngunit siguraduhin mong totoo ang lahat ng sasabihin mo. Sinimulan ni Carlos na ikwento kay Salviana ang lahat ng kaniyang mga kasalanan. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga illegal na transaksyon, sa mga taong nagtulong sa kanila, at sa lahat ng masasamang plano na ginawa nila. Habang nakikinig si Salviana, mas lalo siyang nagalit. Hindi niya maisip kung paano nagawa ni Carlos ang lahat ng iyon. Matapos ikwento ni Carlos ang lahat, tumingin siya kay Salviana at hinawakan ang kaniyang kamay. Sana ay patawarin mo ako, Salviana, sabi ni Carlos. Alam kong hindi ko na maibabalik ang lahat ng nawala sa iyo, ngunit sana ay malaman mo na nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Tumingin si Salviana kay Carlos at nakita sa mga mata nito ang tunay na pagsisisi. Sa kaniyang puso, naramdaman niya na kaya na niyang patawarin si Carlos, ngunit hindi iyon nangangahulugan na babalikan niya ito. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan matapos ang pagtatapat ni Carlos. Tila ba ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot at tanging ang kanilang mga puso na lamang ang naririnig. Tiningnan ni Salviana ang mga mata ni Carlos at doon ay nakita niya ang isang lalaking puno ng pagsisisi. Pagod na sa pagtatago ng kanyang mga pagkakamali. Carlos, panimula ni Salviana, ang boses ay banayad, ngunit puno ng determinasyon. Pinapatawad kita. Hindi ko kayang dalhin ang galit at puot sa puso ko habang buhay, ngunit hindi ibig sabihin nito na babalikan kita. Iba na ang buhay ko ngayon at masaya ako sa piling ni Santiago. Gumalaw si Carlos sa gulat. Ngunit akala mo ay babalikan kita dahil pinatawad na kita? Putol ni Salviana, may bahid na kalungkutan sa kanyang tinig. Hindi ganun ang pagpapatawad, Carlos. Hindi ito nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan, kundi pagpili na magpatuloy sa hinaharap nang walang bigat ng puot. Yumuko si Carlos at tumulo ang mga luha sa kaniyang mga mata. Naiintindihan ko, bulong niya.
Wala na akong karapatan na umasa pa. Ngunit salamat, Salviana. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Naging malaya ako mula sa aking mga kasalanan. Hinawakan ni Salviana ang kamay ni Carlos at nginitian siya. Magbabago ka, Carlos. Alam kong kaya mo. Hanapin mo ang iyong sariling kaligayahan at maging isang mas mabuting tao. Tumango si Carlos at pinunasan ang kaniyang mga luha. Gagawin ko, Salviana. Gagawin ko. Salamat sa lahat. Tumayo si Salviana at hinawakan sa kamay si Santiago na tahimik na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Kailangan na naming umalis, Carlos. Mag-ingat ka. Habang naglalakad sila palabas ng bilangguan, naramdaman ni Salviana ang bigat na bumababa sa kaniyang puso. Sa wakas, napalaya na niya ang kaniyang sarili mula sa nakaraan. Okay ka lang ba, Salvi? Tanong ni Santiago, puno ng pag-aalala. Oo, Santiago. Sagot ni Salviana. Ngumiti siya. Mas magaan ang pakiramdam ko ngayon. Salamat sa pagiging nandyan para sa akin. Lagi akong nandyan para sa'yo, Salvi, sabi ni Santiago at hinalikan ang kanyang noo. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Santiago, sagot ni Salviana. Pagka-uwi nila sa bahay, naramdaman ni Salviana ang kapayapaan na hindi niya naranasan sa loob ng mahabang panahon. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat, ngunit handa na siyang harapin ang hinaharap kasama si Santiago sa kanyang tabi. Ilang buwan ang lumipas. Sa tulong ni Carlos, nalantad ang lahat ng kasabwat nina, Doña Carmen at Clarissa. Nakulong ang mga ito at nabawi ni Salviana ang kanyang yaman. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi bumalik si Salviana sa dati niyang buhay. Sa halip, nagpasya siyang gamitin ang kanyang yaman para tumulong sa ibang tao. Nagtayo siya ng isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panloloko. Gusto niyang maging inspirasyon sa kanila at ipakita na may pag-asa pa rin sa kabila ng lahat ng paghihirap. Isang araw, habang si Salviana ay dumadalaw sa shelter, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Carlos. Salviana, gusto ko lang sabihin na malapit na akong lumaya, sabi ni Carlos. Gusto kong magsimula ng bagong buhay. Sana ay mapatawad mo ako kung lalayo ako sa iyo. Naiintindihan ko, Carlos, sabi ni Salviana. Gusto ko ring maging masaya ka. Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Salamat, Salviana, sabi ni Carlos. Hindi kita malilimutan kailanman. Pagkatapos ng tawag na yon, napagtanto ni Salviana na talagang pinakawalan na niya si Carlos. Wala na siyang nararamdamang galit o puot sa kanya. Tanging pagmamahal at pangunawa na lamang. Tumayo siya at tiningnan ang mga kababaihan sa shelter. Nakita niya sa kanila ang kaniyang dating sarili, mga biktima ng kasamaan, ngunit may lakas pa ring lumaban. Ngumiti si Salviana at lumapit sa kanila. Alam niyang marami pa siyang dapat gawin, ngunit hindi siya matatakot dahil alam niyang kasama niya ang pag-ibig at kaya niyang malampasan ang kahit anong unos. Ano kaya ang mangyayari sa buhay ni Carlos? Makakahanap kaya siya ng tunay na kaligayahan? At paano kaya magpapatuloy ang misyon ni Salviana na tumulong sa ibang tao? Lumipas ang mga taon. Si Salviana at Santiago ay nagkaroon ng isang mapayapa at masayang buhay. Sila ay nanirahan sa isang maliit na bahay sa tabing dagat, kung saan sila ay nagpalipas ng kanilang mga araw sa pagtulong sa iba at sa pagmamahalan sa isa't isa. Madalas na bumisita si Salviana sa shelter para sa mga kababaihan, kung saan siya ay naging inspirasyon at pag-asa sa mga biktima ng pang-aabuso at panloloko. Ipinakita niya sa kanila na mayroon pa ring liwanag sa dulo ng madilim na tunnel at mayroon pang pag-asa para sa isang bagong simula. Si Santiago naman ay patuloy na naglingkod bilang isang abogado at tagapagtanggol ng mga naaapi. Ginamit niya ang kaniyang kaalaman at kapangyarihan para tulungan ang mga taong nangangailangan ng tulong. Minsan sa isang taon, dumadalaw si Salviana sa probinsya upang bisitahin si Doña Carmen.
Bagamat hindi na nila maibabalik ang dati nilang relasyon, natutunan na nilang patawarin ang isa't isa at magsimula muli. Si Doña Carmen ay naging isang payak na babae na natutong mamuhay ng simple at tumulong sa ibang tao. Hindi na rin nakita ni Salviana si Clarissa. Nabalitaan na lamang niya na ito ay nagtungo sa ibang bansa upang magsimula ng bagong buhay. Isang araw, nakatanggap si Salviana ng isang liham mula kay Carlos. "Salviana, sana ay nasa mabuti kang kalagayan," panimula ni Carlos sa liham. "Gusto ko lamang ipaalam sa iyo na nakahanap na ako ng kaligayahan. Nagpakasal ako sa isang mabait na babae at mayroon na kaming isang anak. Gusto kong magpasalamat sa iyo sa pagtulong mo sa akin na magbago. Sana ay patawarin mo ako kung hindi na ako makikipag-ugnayan sa iyo. Ngunit gusto kong malaman mo na hindi kita malilimutan kailanman." Napangiti si Salviana habang binabasa ang liham ni Carlos. Sa wakas, natagpuan na rin niya ang kaligayahan na kaniyang hinahanap. Kinagabihan, habang sila ay nakaupo sa dalampasigan kasama si Santiago, tinitingnan ang paglubog ng araw, naramdaman ni Salviana ang labis na pasasalamat sa kaniyang puso. "Santiago," sabi ni Salviana, "hindi ko sukat akalain na magiging ganito ang buhay ko. Salamat sa pagiging bahagi nito." "Salamat din sa iyo, Salvi," sabi ni Santiago. "Ikaw ang nagbigay kulay at kahulugan sa buhay ko. Mahal na mahal kita." "Mahal din kita, Santiago," sabi ni Salviana. Nagyakap ang dalawa at pinagmasdan ang paglubog ng araw. Sa kanilang mga puso, alam nila na ang kanilang pag-ibig ay magtatagal magpakailanman. Pag-asa para sa kabutihan, kaligayahan sa kabila ng sakit, at ang pagpapalaya ng pag-ibig. Sa pagwawakas ng kwento, ipinakita na kahit gaano kahirap ang buhay, meron pa ring pag-asa para sa kabutihan, kaligayahan at pag-ibig. Ang mahahalagang bagay sa mundo na kailangan nating pangalagaan.